Bata pa lang noon si Javier ay alam na niya na ang kanyang ama ay isang politiko. 9 na taon pa lamang kasi siya noong sabihin sa kanya ng inang si Maria kung sino ang tatay niya. Ang sabi ng kanyang nanay, nakilala nito ang kanyang ama sa isang club. Doon ay nagmahalan ng dalawa. Ngunit nang malamang buntis ang babae, iniwan ng lalaki si Maria. Ayaw na ayaw kasi ng kanyang ama na magkaroon ng anak noong mga panahong yon. Makakasira daw kasi yon sa imahe ng pamilya nito. Kaya naman kahit masakit sa kanyang ina, tinanggap na lamang nito na lalaking walang ama ang batang si Javier. Nang magkamulat na si Javier ay nakikita niya sa mga karatula, tarpaulin, banner o papel ang mukha ng kanyang amang si Claudio. Mula noon hanggang sa puntong nagbinata na kasi siya, palaging tumatakbong konsihal ang kanyang ama. At sa kabutihang palad, palagi naman itong nananalo. Pare, kamukha mo talagang papa mo, no? Tingnan mo, parang ikaw yung nakadikit sa poste. Napatingin ang magkakaibigan sa poster na idinidikit ng mga tao ni Konsihal Claudio. Oo nga pre, di ba papa mo yan? Bakit hindi ka humingi sa kanya ng sustento? Lalo na ngayon, ang dami nating gastusin sa school. Tinapik ni Javier sa balikat ang dalawa niyang kaibigan. Napangisip pa siya bago magsalita. Kahit na kailan, hindi ako hingi ng tulong sa isang yan, no? Napalaki nga ako ng nanay ko nang wala siya eh. Ibig sabihin lang din nun, hindi ko na siya kailangan sa buhay ko. Javier, ang sinasabi lang naman namin, may karapatan ka pa rin. Pare, binuo ka nila. Yung mama mo, nagawa niyang responsibilidad at obligasyon niya sa'yo. Eh yung papa mo, di ba? Wala. Kaya pwede kang humingi sa kanya. Kung talagang matino siyang politiko eh, dapat malinis sa kalooban niya sa'yo. Kaya nga niya ako nabuo kasi hindi siya matino eh. Ano ba kayo? Wag na nga natin yung pag-usapan. Baala ka. Basta kami nagsabi lang sa'yo. Bumuntong hininga na lamang si Javier. Alam naman niya na concern lang sa kanya ang dalawa. Sadyang ayaw niya lang na pinag-uusapan pa ang bagay na yon. Kahit kasi mismong mama na ni Javier ang nagsasabing puntahan niya ang kanyang ama, hindi niya yon ginagawa. Ayaw na ayaw niyang humingi ng tulong sa taong matagal na silang kinalimutan. Sumapit na ang gabi. Nauna nang umuwi si Danilo kaysa sa kanila. Habang si Javier at Ginjo naman ay may pupuntahan pa silang isa pang kaklase para magsauli ng hiniram na libro. Oh, dito tayo dumaan. Mas mabilis ang daan dito papunta kina Kimberly. Napatigil si Javier. Nakita niya kasi na masukal at liblib na ang iskinitang tinuturo ni Ginjo. Seryoso ka ba pre? Oo, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Kita mo naman sobrang dilim. Parang lagusan ng biringan niyang gusto mong daanan natin eh. Sus, takot ka ba? Malamang, baka mamaya may tumuklaw na ahas pa sa atin dyan eh. Bakit? Lagi ka bang dumadaan dyan? Dyan emergency exit ko eh, kapag inahabol ako ng tatay ni Kimberly. Ilang beses na akong dumaan dyan. Siguraduhin mo lang Lalapit na sana ang dalawa sa iskinitang yon nang bigla silang nakarinig ng truck. Napatanaw sila sa likuran. Ilang metro mula sa kinatatayuan nila, nakita nilang may isang mahabang truck ang huminto sa kalsada. Kasama ng mga truck na yon ang mga kotse na sa palagay ng dalawa, yun ang umi-escort doon. Ano yun? Upo, dali! Bakit? Ano ba yun? Hindi ko rin sigurado pero tingnan mo baka mamaya may mga kontrabando ang laman ng truck na yan. Nakatago lamang ang dalawa sa gilid habang palihim na nakatingin sa kalsada. Ilang sandali lang ay nakakita na sila ng kalalakihan na lumabas mula sa sasakyan. Lahat ng yun ay nakasuot ng kulay itim na pangpormal. Sa isip-isip nga ni Javier sa mga pagkakataon na yon, para bang mga miyembro ng mafia o yakuza ang kanilang nakikita. Ano bang problema? Bakit kayo minto? Sira talaga mga tuktok nyo, no? Kapag tayo na late na naman ng dating mayayari tayo kay boss nito sa ginagawa nyo Sandali nilang binuksan ang likuran ng mahabang truck. Ang ingay na nagmula roon nang siyang nakapagpaisip ng malala sa magkaibigan.
Nakarinig kasi sila roon ng mga mababangis na hayop na parabang gustong-gustong kumawala mula roon. Mga hayop yata yung dala nila eh. Pero anong hayop naman kaya yun? Bakit parang sobrang babangis naman yata? Ewan ko. Tanong mo kaya sa kanila? Isinarado na ng mga kalalakihan ng likuran ng truck. Nasa aktong aalis na sana mga yon, biglang tumunog ang cellphone ni Jinjo. Natatarantang kinuha ni Jinjo ang cellphone niya at dali-daling pinatay. Ano ba naman tong si Mama, tawag ng tawag? Napatigil na lang sa pagsasalita ang binata nang makitang nakatingin na sa direksyon nila ang mga kalalakihan. Mas lalo pa silang kinabahan nang unti-unting lumapit ang mga yon. Ano ko ba naman? Pahama ka talaga oh. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng dalawa. Agad silang tumayo. Nang makita sila ng mga kalalakihan ay bumunot ng baril ng mga ito. Dito pre, dali! Hinilan ni Jinjo si Javier papasok sa iskinita. Pero sa halip na patungo kina Kimberly ang kanilang tutumbukin, lumisila ng landas. Tumago sila sa iskinita at nakarating na sila sa malawak na talahiban. Matataas ang mga talahib, kaya hindi agad sila makikita roon. Pagkalis nila sa talahiban, hindi na sila sinundan pa ng kalalakihan. Nakahinga ng maluwag ang dalawa, parabang nabunutan sila ng tinik sa lalamunan. Hingal na hingal habang nakahawak pa sa magkabilang tuhod. Pasabihan nga yung mama mo na wag basta tawag ng tawag. Mamamatay pa tayo niyan eh. Si Mama kasi di mapakali kapag wala ako sa bahay. Ay nako, malamang baby ka nun eh. Bukas na lang natin nasauli yung libro. Sabado naman eh. Baka makita pa tayo ng mga yun kapag bumalik tayo. Napaayos ng buhok si Javier at mupo sa ugat ng malaking puno. Sino kaya yung mga tukmol na yun no? Palagay ko, tauhan ng mga politiko yun eh. Ay naku, kahit na sino pa yung mga yun, ang mahalaga hindi nila tayo namukaan. Siguradong hindi na tayo sisikatan ng araw kinabukasan kapag nahuli nila tayo. O siya, tayo na nga't makauwi na lang. Ligtas namang nakabalik ng kanilang baryo ang magkaibigan. Pansamantalang nawala sa isipan ni Javier ang nangyari nang maabutan niya ang kanyang ina. Nakasalampak kasi ito sa kanilang bakuran. Walang malay at mainit ang katawan. Ma! Mabilis na lumapit ang binata. May katabaan ng kanyang ina kaya hindi yun kakayaning mag-isa. Mabuti na lang ay naroon pa rin si Jinjo para tulungan siya. Sige pre, ako na sa taas. Ikaw na bumuhat sa paanan. Nagawa nilang ipasok ng bahay ang ginang na si Maria. Inihiga nila yon sa papag. Ma, ang taas ng lagnat mo. Umuungo lang ang kanyang ina. Pre, kumuha ka ng yelo. Kung meron kayo, tas lagay mo sa tubig. Tapos lagay mo ng suka. Tapos punasan mo yung katawan ng mama mo ha. Ako naman, bibili ako ng gamot. Baka masaraduan tayo ng butika eh. Sige na, punasan mo ng malamig na tubig. Cold compress ang tawag doon pagka ganyang napakainit na ng tao dahil sa lagnat. Sige pre, maraming salamat. Naabala pa kita. Sus, ano ka ba? O sige na, lalabas na ako. Sinunod ni Javier ang sinabi sa kanya ng kaibigan. Kumuha siya ng yelo at nilagay sa tubig at nilagyan ng suka, tsaka pinunasan ng bimpo ang kanyang ina. Mga ilang sandali lang, bumalik na rin si Jinjo na may dalang gamot. Hinintay muna nilang bumaba ng bahagya ang temperatura ng katawan ng ginang. Makalipas lang ang halos 5 minuto, naging epektibo ang ginawa ni Javier. Kapag nagkamali na si tita, pilitin mo makakain ha, tapos painumin mo ng gamot. Pre, business management ang course natin ha. Bakit para kang nurse? Sira ka pala eh. Kita mong nurse ate ko kaya may alam ako sa mga ganito. Sandali silang lumabas at mupo sa tapat ng pintuan. Napapaisip na si Javier sa mga pagkakataong yon. Kapag nakikita niyang nahihirapan na sa buhay ang kanyang nanay, mas lalo lang siyang nakokonsensya. Wala naman siyang magawa dahil nasa 2nd kolehiyo pa lamang siya. Tingin ko, kailangan ko nang ibaba yung pride ko. Napatingin sa kanya ng seryoso ang binatang si Jinjo. Kung lalapit ako sa tatay ko, mabibili ko ang lahat ng pang-maintenance ni mama. Maagapan pa yung diabetes niya. Yan ang nakikita kong best way pre. Pero gusto kitang tanungin ha. Sigurado ka na ba dyan? Oo pre. Gusto ko maging malakas si mama. Gusto ko na siyang gumaling.
Gusto kong umabot pa siya sa araw ng pagtatapos ko. Kung anong desisyon mo pre, at kung ano makakabuti para sa inyo ni mama mo, suportado ka namin dyan. Tinapik pa ni Jinjo sa balikat si Javier. Sa kaloob-looban ni Javier, swerte siya dahil may mga kaibigan siyang tulad ni Jinjo at ni Danilo na handang umalalay sa kanya sa lahat ng oras. Kinabukasan, maagang gumising si Javier. Pagtingin niya sa papag ng kanyang ina ay wala na yun doon. Nag-iwan na lamang ang ginang ng sulat sa lamesa na katabi ng pang-almusal ni Javier. Kinuha yun ni Javier at binasa. Ayos na ako anak. Pasensya na at maaga akong umalis. Kailangan kong ipaubos ang natitirang talaba ni Madam. Kumain ka na anak. Love you. Ay nako, si mama talaga ang tigas ng ulo. Mabibinat siya sa ginagawa niya eh. O pre! Sa gulat ni Javier ay muntikan niya ng matapon ng gatas na tinimpla pa ng kanyang ina. Napatingin siya sa bintana kung saan naroon si Danilo. Nakangiti at nakapatong pa ang baba sa bintana. Ay, naman talaga oh. Langya ka. Kanina ka pa ba dyan? Oo, kanina pa ako. Hinihintay kitang magising. Lumundag na si Danilo sa bintana at tinabihan si Javier sa lamesa, sabay dampot ng isang pandesal. Oh, ano bang kailangan mo? Nako, magugulat ka sa sasabihin ko. Ano ba yan? Kanina, habang nasa bakuran ako ng bahay namin at nagwawalis, bigla na lang may magandang sasakyan na itim ang pumarada sa tapat. Pagbukas nun, si Konsehal, yung papa mo. Nagsalubong kaagad ang kilay ni Javier nang marinig yon. Ay nako, tigil mo yan. Teka, makinig ka muna kasi, hindi pa nga ako tapos eh. Lumagok muna si Danilo sa gatas ni Javier. Nakilala ko ng papa mo kasi naalala mo nung nangaroling tayo sa kanila. Baka dun natandaan niya ako. Tapos, napadaan kanina. Tapos, ano ba kasing sasabihin mo talaga? Hinahanap ka ng papa mo eh. Kaya yun, tinuro ko yung address mo. Ha? Bakit daw? Walang sinabi. Bigla na lang umalis. Hindi ka bumaba ng sasakyan eh. Walang manners. Sandaling natameme si Javier. Napalalim ang kanyang pag-iisip. Sa loob kasi ng maraming taong yun ang unang pagkakataon na tila naging interesado sa kanya ang kanyang ama. Isang bagay na talaga namang kahina-hinala para kay Javier. Hindi kaya ito na yung panahon pre na gusto ko na niyang kunin? Baka kailangan na niya ng tagapagmana. Nako pre, mamamatay na siguro yung papa mo. Uy, ano bang pinagsasabi mo? Walang masamang damo na namamatay kaagad no, tandaan mo yan. Ano naman kaya yung pakay nun sa'yo, di ba? Ewan ko, di ko alam. Wala rin akong ideya. Dati-rati si mama lang naman ang pinupunta niya ng palihim sa bahay. Wala nga siyang pakialam sa akin eh. Kasi nga di ba, ayaw na ayaw niya ng anak. Pero pakiramdam ko talaga pre magbabago na ang buhay mo sa mga susunod na araw. Sinubukang kalimutan ni Javier ang gumugulong yon sa utak niya. Itinuon na lamang muna niya ang sarili sa pagre-review dahil nalalapit na ang kanilang midterm exam. Dakong 9:00 na ng umaga nang sandaling huminto ang binata sa pagbabasa ng libro. Na-distract kasi siya sa malalakas na pag-uusap sa kabilang bakuran. Lumabas siya ng bahay. Tinanaw niya ang mga yon. Napakamot na lang siya ng ulo nang makitang nagpupulong na naman ang mga tsismosa. Nakaramdam ng hiya si Javier dahil nung una, inakala niya na baka ang kanyang ina na naman ang pinag-uusapan ng mga yon. Pero iba ang kanyang narinig. Uy siguraduhin niyo lang na totoo yan. Kasi kung totoo ngang sigbin ang nakita nila Mang Kepweng, hindi malabong may aswang din. Oo nga, kasi nga diba kapag may sigbin, may aswang. Kasi ang aswang ang amo ng mga sigbin, hindi ba? Kung nagkataong may ganyan, abay, delikado na naman pala ang mga tao. Ano ba kayo? Totoo nga raw ang sabi ni Mang Kepweng. Muntikan pa nga raw siyang makagat eh. Mabuti na lang mas mabilis ang takbo ng motor niya kaysa sa sigbin. Nako, nakakabahala! Napahawak sa baba si Javier at napaisip. Sigbin. Narinig na niya kasi yon
noong nabubuhay pa ang kanyang lolo. Kwento ng kanyang lolo noon, ang mga sigbin daw ay pampaswerte sa negosyo at karir. Totoo ba talaga yung mga sigbin at aswang na yan? Napapailing na lamang si Javier nang makabalik na siya sa loob. Tinapos na lamang niya ang kanyang review. Maya-maya ay lumabas siya para pumunta na muna kina Jinjo. Nawiwili kasi siyang tumambay doon. Bukod sa maganda ang bakuran, maganda rin ang ate ni Jinjo. Maganda rin ang ate ni Jinjo. Pagdating niya ay saktong papalabas ng bakuran ng ate ni Jinjo. Nakabihis na pang nurse. Ngumiti pa nga ito kay Javier, kaya naman halos mawala sa sarili ang binata. Napanganga na lang siya sa kagandahan ng babaeng yon. Uy, bibig mo! Pasukan ng kalapate yan eh. Tila natauhan si Javier na marinig si Jinjo sa gilid. Ganda ni ate, no? Ibig sabihin lang nun, hindi kayo bagay. Kaya tigilan mo na yung pagpapantasya mo. May boyfriend na rin yun na doktor, no? Ha? Wala naman akong gusto sa ate mo, no? Natutuwa lang ako kapag nakikita ko siya. Sus! Palusot mo, palpak! Tara na, pasok! Wala ang mga magulang ni Jinjo no mga sandaling yon dahil nag-aasikaso yon ng sakahan nila. Pero pagpasok nila ng sala, naabutan nila roon si Danilo na nasa katre, nakahiga habang kumakain ng tinapay. Pambira! Nandito rin yan? Kanina pa yan dito, no? Tingnan mo kung gaano ka PG. Pati yung tira ni ate na tinapay kinakain niya. Hey! Zap guys! Umiling-iling na lang si Javier. Hindi na siya makapaniwala sa kakapalan ng mukha ni Danilo. Javier, alam mo na ba yung kumakalat na kwento-kwento dito sa baryo natin? Kumakalat? Alin ba? Yung anak na tomboy ni Aling Gemma na nabuntis? Tangix! Hindi yon. Abay malay ko ba dyan? Nagre-review lang naman ako kanina. May sigbin at aswang daw sa baryo natin. Yan ang sabi ni Mang Kepeng, yung tricycle driver na mandaraya manukli palagi. Napaseryoso ang mukha ni Javier nang marinig yon. Naalala niyang muli ang tsismisa na kanyang narinig sa kabilang bakuran. Sigbin? At aswang? Kalat na sa baryo natin ang tungkol dun, no? Ang sabi pa, baka taga-baryo lang din daw yung aswang, tapos tinatago lang ang alaga. Hindi, may naisip ako. Ay nako, kapag yan hindi matino, tingnan mo. Umupo si Danilo at sandang niluwa ang kinakain para makapagsalita. Nandiri naman dito ang dalawa. Ganito, what if yung nakita niyong truck may laman na sigbin at aswang, tapos nakatakas pala? Jinjo, pre, kinuwento mo sa kanya? Oo, pre. Ano, may point ako, di ba? Oo, may point ka. Pointless. Kung aswang at sigbin nga ang nasa loob ng truck, paano naman makakatakas yun? Malamang sa malamang doble-doble kadena ng mga yun, o kaya nasa malaking kulungan pa. Aba, baka nung ililipat na nila doon nakatakas. Hindi naman malabo kasi mukhang tanga yung mga lalaking umahabol sa inyo Biruin mo nga, nakabaril, hindi man lang kayo binaril. Di sana, nagkandamatay na kayo nun. Ano? Sinasabi mo bang dapat namatay na kami? Hindi! Ang sinasabi ko lang, baka dahil sa katangahan ng mga yon, kaya nakatakas yung aswang at sigbin. Ganun lang kasimple. Nagkatinginan si Javier at Jinjo sa kanilang narinig. Napagtanto nilang tila may punto nga ang kanilang kaibigan. Ang tanong muna, totoo ba talaga yung aswang at sigbin? Nagulat na lang si Javier at Jinjo nang may huguting libro si Danilo mula sa bag nito. Luma na ang libro pero buo pa. Wala nang matinong pabalat pero mababasa sa tira-tirang pamagat nito ang mga salitang urban legends. Iniisip ko na baka hindi nga kayo maniwala kaya ayan, dinala ko libro ni Papa. Page 37 hanggang page 41. Pamagat, ang mag-among aswang at sigbin. Aba, ayos ka rin ha? Binuklat ng dalawa ang libro at sinimulang basahin ng mga nakapaloob doon.
Makalipas lang ang halos ilang minuto ay natapos na rin nila. Eh di, noong panahon pa pala ng Kastila merong sigbin at aswang? Oo, sinasabi din sa libro na yan na kaya yung ibang Kastila nanalo sa paglusob sa atin, may dala silang swerte ng sigbin. Sila ang nagdala ng sigbin sa bansaan natin. Tapos itong aswang, natagpuan niya ang sigbin at inalagaan. At doon nagsimula ang partnership ng dalawa. Astig! Hindi, seryoso ko Javier ha. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kaya ako sinasabi sa inyo ito kasi gusto ko kapag dumating ang araw na makaharap natin ng sigbin at ang aswang, gusto ko na nakahanda na tayo. Kasi hindi raw sila basta-basta eh. Baka Pedro, pandiko ko. Nagtawanan si Javier at Ginjo. Nakaramdam naman ng inis si Danilo nung oras na yon. Oh, saan ka pupunta? Magre-review pa tayo, no? Ay nako, mga walang kwenta at hindi marunong makinig ang mga tao dito. Uwi na ako. Pre, ito naman oh. Di mo kasi pwedeng ipilit yung paniniwala mo sa iba. Hindi ko naman kayo pinipilit eh. Gusto ko lang na makinig kayo. Javier, ihanda mo sarili mo. Dahil yayaman ka na, mas lalong magbabago yung ugali mo. Aba, sira ulo to ah. Oo, huwag mo nang patulan. Lumabas na si Danilo sa sobrang inis nito. Nakakapikon talaga yung taong yun. Eh kung ano yung kinapal na muka, ganun din yung kinanipis ng pasensya. Halika, mag-review na lang tayo. Sige, tulungan na lang kita. Tapos na ako eh. Nagsimulang mag-review ang dalawa. Napatagal ang review nila dahil mabagal talagang umintindi si Ginjo sa ilan sa mga subjects nila. Kaya naman 3:00 na ng hapon nang matapos sila sa kanilang ginagawa. Paano? Punta natin si Danilo. Pag-sorry tayo. Alam mo naman yun, matampuhin. Ay naku, mabuti pa nga. Wait lang, pagdadala ako ng pagkain para manahimik siya kaagad. Kinuha ni Ginjo ang tira-tirang tinapay sa lamesa na nilagyan niya pa ng keso. Lumabas sila ng bahay at agad na naglakad patungo sa bahay ni Danilo. Pagdating nila roon, naabutan nilang abala ang mga magulang at kapatid ni Danilo sa pagpukpok. Si Danilo naman ay wala roon. Nang mapansin sila ng tatay ni Danilo na si Mang Dadoy, nakangiti silang nilapitan nito. Si Danilo ba sadyan ninyo? Opo, may sasabihin lang po sana kami. Pasensya na kasi inutusan ko pa siyang bumili ng pako at alambre. Kita nyo naman mga iho, marami kaming kinukumpon eh. Ano po bang gagawin nyo dyan, Mang Dadoy? Tinataasan nyo po ba yung bakod ninyo? Oo, tinataasan namin ng mga bakod. Tapos dodoblehin namin ng kahoy ang bahay namin. Mang Dadoy, huwag niyo pong mamasamain ha. Pero bakit po? Para po saan? Nawala ang ngiti na matanda. Lumapit yon sa kanila at pabulong na nagsalita. Pinaghahandaan namin ang posibilidad na umatake sa baryong ito, ang aswang at sigbin. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, naramdaman na lamang ni Javier na nagtatayuan na pala ang kanyang mga balahibo. Tila ba kakaiba ang epekto kapag nanggaling sa isang matanda na kagaya ni Mang Dadoy ang kwentong yon. Wala sa mukha na matanda ang pagbibiro. Kitang-kita sa mata nito ang pagiging totoo sa sinasabi nito. Marahil marami sa inyo ay hindi naniniwala. Pero totoo sila. Matagal na silang totoo. At ngayon muli na naman silang nagpaparamdam. Malaki ang tsansa na dumating ang araw na umatake sila. At hindi ako makakapayag na may mapahamak sa pamilya ko. Kaya ako ito ginagawa. Hindi malaman ni Javier at Ginjo kung ano ang sasabihin nila. Kaya, walang masama kung maniniwala. Kesa hindi kayo maging handa. Mas mainam nang may alam na nang sa ganon makaiwas sa kapahamakan. Mga iho, mababangi sila. Lalo na ang aswang na amo ng sigbin. At ang mas kinababahala ko pa rito ha, baka may mayamang tao pa ang umahawak sa kanila. Natigil lang ang pagsasalita ng matanda nang nasa likuran na pala nila si Javier at Ginjo si Danilo. Ay nako tay,
Nagsasayang ka lang ng laway sa kanila. Hindi yan maniniwala. Tatawanan ka pa. Uy, Danilo! Hindi naman sa ganun, pre. Wala kaming alam sa ganyan eh. Normal lang ang naging reaksyon namin. Siyempre, kilala ka namin na siraulo, makulit, maingay, madaldal, mapagbiro, bagsak sa exam. Tapos, bigla ka na lang magiging seryoso tungkol sa ganyang bagay, di ba? Tinapakan ni Ginjo si Javier para bigyan ng senyas. Ano? Bagsak ka sa exam, anak? Hindi po. Yung exam po na yun, parang practice exam lang po. Opo, yun, ganun. Di ba? Opo. Practice exam lang po yun. Ay, tama si Ginjo, tay. Ganun nga po, practice lang yun. Akala ko bagsak ka na eh. Nako, ipapakain talaga kita sa aswang at sigbin. Naglakad na ang matanda at bumalik na sa kanyang ginagawa. Tiningnan ni Danilo ng masama ang dalawa. Oo, huwag ka na magtampo. Nandito kami para humingi ng sorry. Kaya ba, may dala kayong tinapay? Agad na kinuha ni Danilo ang tinapay at saka kinain. Alam na namin kung anong ginagawa ninyo. Gusto kong tumulong eh. Oo, ako rin. Tapos tatawanan niyo ako ulit, ang pamilya ko. Ay naku, dami mong iyak. Tara na nga. Walang nagawa si Danilo. Sumama sa pagpukpok ng kung ano-ano si Javier at Ginjo. Inabot na sila ng gabi noong mga oras na yon. Dakong 8:00, pagkatapos kumain ay nagpaalam na rin ang dalawa. Tinapik pa sila sa balikat ni Danilo bago lumabas ng bakuran. Parang naniniwala na ako na may aswang at sigbin, pre. Oh, ano mo naman nasabi? Tingin mo, magpapakapagod ako dun kung hindi ako naniniwala? Ako, hindi ko pa alam eh. 50-50. Wala namang problema eh. Basta pre, huwag mo na lang asarin si Danilo para wala kayong problema. Alam mo naman yun, iyakin na tao yun eh. Napatigil ang dalawa nang matanaw nilang may mga kalalakihan sa bakuran ni Javier. Agad na naisip ni Javier na baka tauhan ng kanyang ama na konsehal ang mga yon. Nagmamadali siyang lumapit doon. Napatingin pa sa kanya ang ibang kalalakihan pero hindi niya yun pinansin. Pagpasok niya ng kanilang bahay, naabutan niya si Konsehal Claudio na kaharap ang kanyang nanay. Hawak pa nito ang kamay ng ginang na si Maria. Oh, narito na pala ang anak natin. Tila nangiwi ang binata nang marinig niyang tawagin siyang anak. Hindi niya kayang sikmurain at isipin na ama niya ang katulad ni Claudio. Ang ginang na si Maria ang pinagtuunan ni Javier. Ma, anong ibig sabihin nito? Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina habang nakahawak sa balakang nito. Kitang-kita sa mukha ng ginang ang labis na pagod sa maghapon na pagtitinda. Javier, anak, nag-usap na kami ni Konsehal. Tutulungan kanyang makapagtapos ng pag-aaral. Pasensya na anak ha. Unti-unti na kasi akong nakakasakit. Hindi na kita masusuportahan sa pag-aaral mo kapag tumagal pa ang panahon, anak. Hindi malaman ni Javier kung magagalit ba siya o matutuwa. Gusto niyang magalit kasi hindi niya matanggap na matapos ang maraming taon ng pagbabaliwala, bigla-bigla na lamang babalik ang kanyang ama para magmagandang loob. Bagay na hindi kumbinsido si Javier na sinsero ang pagtulong nito sa kanila. Sige na anak, umayag ka na. Si Konsehal na ang nag-aalok ng tulong. Papa mo naman yan. Papa? Hindi mo nga matawag na asawa tapos papa ko? Lumapit ng bahagya sa kanya ang politiko. Javier, anak, isang tabi mo muna ang sama mo ng loob sa akin. Kaya nga ako nandito sa harapan mo para bumawi sa lahat ng hindi ko nagawa. Kung hindi ka komportable, isipin mo na lang na sustento ko ang gagawin ko. Anak, isipin mong mabuti. Mahalaga ang pag-aaral mo. Ito na ang pagkakataon mo para mas magkaroon ka ng chance na maabot ang pangarap mo. Sasagutin ko ang lahat ng bayarin sa pag-aaral mo. Ang mama mo, ipapagamot natin siya. Pero ikaw, kailangan mong sumama sa akin. Sa bahay, sa mansyon ka natitira. Ha? Bakit? Bakit kailangan ko sumama?
Anak, kailangan mong masanay sa buhay na yon. Kasi ikaw naman talaga ang tunay na anak at kadugo. Tama ang mama mo. Ikaw ang nag-iisa kong anak. Kapag ako namatay, sa'yo lahat mapupunta. Kaya ngayon pa lang, gusto kitang sanayin sa buhay na marangya. Huwag ka mag-alala, anak. Hinding-hindi kita pipiliting pasukin ng politiko. Gusto ko lang maramdaman na may anak akong tunay. May tinuturing naman akong anak sa mansyon pero kakaiba pa rin talaga ang pakiramdam kapag totoong anak ko. Tumingin si Javier sa kanyang kaibigan na si Jinjo na nasa pintuan. Tumango lamang ito bilang pagsang-ayon. Papayag ako pero sa 2 kondisyon. Sige anak, sabihin mo lang. Gusto kong maging tuloy-tuloy ang gamutan ni mama sa sakit niya. Pangalawa, gusto kong makakadalo pa rin ako dito sa kanya. Pumalakpak pa ang konsehal sabay tawa ng mahina. Yun lang naman pala eh. Wala namang problema. Maaari ka nang mag-impake ngayon. Hihintayin kita sa labas. Maria, akong bahala sa lahat, ha? Teka sandali. Ngayon na kaagad? Wala nang nagawa ang binata nang dire-diretsyong lumabas na ang konsehal. Agad itong pumasok sa sasakyan na nakaabang sa labas. Ma, bakit ngayon kaagad? Diyos ko naman oh. Maraming ginagawa ang papa mo. Kaya hindi ka na niya maaasikaso bukas o sa mga susunod pang mga araw. Pero ma, anak, huwag ka nang makulit. Para din naman sa iyo ang lahat ng ito. Umupo na lamang sa gilid ang binata at napabuntong hininga. Masyado siyang nabibilisan sa mga nangyayari. Pero sasabayan na lamang niya ang agos. Nag-impake si Javier. Lahat ng kailangan at importante ay iniligay niya sa maleta na bigay din ng konsehal. Pre, huwag mo kami kakalimutan ha. Baka mamaya, Inglesero ko na pagbalik mo. Napatingin si Javier sa kanyang kaibigan na kanina pa siya pinapanood. Baliw ka ba? Bakit ko naman kayo kakalimutan? Kayo lang naman ang kaibigan ko eh. Malay ko ba? Ganun kasi mga rich boy, di ba? O sige na, bilisan mo na dyan. Naghihintay na si Konsyal sa labas. Nagmadali na si Javier na buhati ng maleta. Bago siya pumasok sa itim na sasakyan, tinapik pa siya ni Jinjo. Niyakap din siya ng kanyang ina. Ihanda mo na ang sarili mo dahil mula ngayong gabi, magbabago na ang buhay mo. Hindi na lamang nagsalita pa si Javier. Pilit lamang ng ngiti ang isinukli sa konsehal na nasa tabi lang din niya. Maingat na pinandar ng driver ang sasakyan. Maging si Javier, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Naguguluhan din siya kung bakit ganun kadali lamang siyang napapayag ng kanyang ina. Inisip na lamang niya na gagawin niya yon para na rin hindi mahirapan pa ang nanay niya. Wala pang 10 minuto ay nakarating na rin sila sa mansyon. Malapit lang naman kasi yon sa baryo na kung tutusin ay maaari nga yung lakarin. Aling Tina, ihatid mo nga ito sa magiging kwarto niya. Ako magpapahinga na muna. Lumapit ang isang matandang babae nang nasa sala na sila. Inuha ang maleta ni Javier at inalalayan ng binata na umakyat ng hagdanan. Napansin ni Javier na parang iritado ang kanyang ama. Napailing na lang siya. Una pa lang kasi, ramdam na niyang nagpapakitang tao lamang ang konsehal na yon. Umalis na rin ang matanda na makarating na sila sa silid. Isa-isang inilabas ni Javier ang kanyang mga damit. Nagulat na lang siya nang biglang may babaeng sumilip sa pintuan niya. Sa pagkakatansya niya ay halos kasing edad niya lang yon. Ha? Sino ka? Hindi nagsalita ang babae. Nakatingin lang yun sa kanya. Nalaman agad ni Javier na may diferensyang babae sa pagsasalita. Kaya hindi na niya kinausap pa. Maya-maya, pumasok ang babae at may iniabot sa kanyang papel. Ang papel na yon ay mayroong kakaibang drawing. May isang taong may malapad na pakpak. Tapos sa gilid, tila ba may isang aso o pusa na nakaupo. Medyo nawiwirduhan si Javier. Bukod sa hindi naman kasi niya kilala ang babaeng yon, hindi rin naman niya alam kung papaanong makipag-usap sa babae. Sumenyas ang babae sa kanya, pero hindi rin naman nakakaintindi ng sign language ang binata. Basta, ang pakiramdam lang niya, medyo
Nababahala ang babae. Sorry pero hindi talaga kita maintindihan eh. Umalis na ang babae. Napapailing na lamang si Javier. Sa isip-isip niya ay parang may mahalagang gustong sabihin sa kanya ang babae. Ang kaso nga lang ay hindi naman sila magkaintindihan. Ay nako, sino ba yun? Inayos na lamang ni Javier ang kanyang mga gamit. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakaramdam na rin siya ng antok. Inihiga niya ang sarili sa malambot na kama. Naninibago siya dahil masyadong malaki ang silid para lamang sa kanya. Hindi na niya namalayan na unti-unti na pala siyang nakaidlip. Nagising na lang siya mga bandang 3:00 na ng madaling araw. Nakaramdam din siya ng pagkauhaw. Lumabas siya ng silid. Bababa pa lang siya ng hagdanan ay narinig na niya ang tinig ni konsehal. May kausap itong babae. Lintik yung mga tao mo. Sabi mo ayusin ang trabaho nila ha? Cecil, sinasabi ko sa iyo, kapag hindi yan naibalik ng maayos dito sa bahay, humanda sila sa akin. Maraming mapipirwisyo. Mga tao, negosyo natin, at baka mapirwisyo rin ng politika ko. Alam mo naman kapag naalaman ng mga tao na ako ang may-ari nun, masisira ako. Kaya Cecil ha, gusto ko bago mag-umaga, maibalik na ang dapat maibalik. Honey, nandiyan naman ang isa eh. Sure ako na madali lang mahuhuli ang nakatakas kasi nandito ang kasama niya. Kalma ka lang, okay? Gagawin ko ang lahat para mahuli ulit yon. Bagyang sumilip si Javier sa hagdanan. Nakita niya ang kausap ng kanyang ama. Isang babae na parang kasing edad lang din ng kanyang ina. Pero di hamak na mas malinis at maganda ang kutis ng ginang na yon. Ito na pala yung pinalit niya kay mama. Basta, siguraduhin mo lang Cecil ha. Kasi alam mo naman kung gaano kaswerte sa atin ang Sigbin na yon. Nang marinig ni Javier ang sinabing yun ng konsehal, otomatikong nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Napagtagpi-tagpi niya ang lahat ng kwentong kanyang naririnig sa kanilang baryo. Nakaramdam kagad siya ng kakaibang kaba. Nung una, inisip niya na baka nagkamali lang siya ng pagkakarinig. Pero inulit pa nga yun ng ginang na si Cecil. Gagi, tong tatay ko na to ang amo ng Sigbin? At nung aswang? Sa sobrang kaba ni Javier ay dumulas pa ang kanyang paa sa baitang. Mabuti na lang ay agad niyang nabawi ang paa niya. Nagmamadali siyang umalis doon nang maramdamang napansin siya ng dalawa. Isinarado niya ang pintuan ng kanyang silid. Nakatakip pa siya ng unan sa muka. Malakas ang tibok ng puso niya na kulang na lang ay lumabas na sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala si Javier sa kanyang nalaman. Parang noon lang kasi ay hindi siya naniniwala sa mga ganoong klaseng bagay. Pero sa puntong yon, mukhang ang kanyang tatay na konsehal pa ang magpapatunay. Kung may Sigbin, may aswang. Ibig sabihin, nandito lang din yung aswang sa mansyon na ito. Lintik. Magsasalita pa sana ulit si Javier nang biglang katukin siya ni konsehal. Javier, gising ka pa ba anak? Kung gising ka pa buksan mo itong pinto. Ipapakilala kita sa stepmother mo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Javier. Kaya sa halip na buksan, nagkunwari na lamang siyang tulog. Buti na lang at naniwala naman agad ang konsehal. Hindi na siya dinadalaw ng antok ng mga oras na yon. Naglalaro na lamang sa kanyang isip ang tungkol sa aswang at sa Sigbin. Tila ba nilalamon na siya ng kurisidad na nagsasabi sa kanyang alamin niya ang sekreto ng kanyang ama. Buntong hininga na lamang ang ginawa ng binata. Dakong 4:00 ng madaling araw pa rin. Biglang nakarinig si Javier ng mga natatarantang tao. Naintriga ang lalaki, kaya sumilip siya sa kanyang bintana. Nakita niyang may isang truck na pumarada sa tapat. Kilala niya ang truck na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang truck na nakita nila ni Jinjo. Maraming kalalakihan ang nakaabang sa pagbukas ng truck. Maya-maya lang, tulong-tulong na nilang inilabas ang malaking kahon na naroon. Nakita ni Javier na may kinakausap na lalaki ang konsehal.
Sumilay agad ng kakaibang ngiti ni Claudio. Sinyalis na nahuli na ang dapat maibalik sa kanya. Sige na, ipasok nyo ng mabuti yan ha. Sigurado kayong walang nakakita sa inyo dahil malilintikan kayo sa akin pag may nakakita sa inyo. Lumabas si Javier ng kanyang silid. Sumilip siya sa sala. Pero hindi naman doon dumaan ang mga kalalakihan. Wala na siyang ideya kung saan. Sa laki kasi ng mansyon, malabong makita niya agad yon. Malas naman. Saan kaya nila dinala yun? Sigbin kaya ang nasa loob nun? Nang maramdaman ni Javier na papakyat ng hagdan ng kanyang amang si Claudio, parang tarantampusa siyang tumakbo pabalik ng silid. Dali-dali niyang sinara muli ang pinto at saka nakiramdam. Hindi naman na siya kinatukpa ng kanyang ama, pero hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang tungkol sa aswang at sigbin. 5:00 na ng umaga nang makatulog si Javier. Tinanghali na siya ng gising. Wala na ang kanyang ama nang lumabas siya ng silid. Ang sabi ng mga kasambahay, maaga raw talagang umaalis ng bahay ang konsehal, lalo na kapag Sabado at Linggo. Wala namang pakialam si Javier doon. Mas pabor pa nga yun sa kanya dahil makakaroon siya ng oras para libutin ang mansyon. Nang sa ganon, mahanap niya kung saan dinala ang malaking kahon na nakita niya ng madaling araw. Sige po, mauna na po kayong kumain. Maglalakad-lakad na lang po muna ako. Tumingin sa kanyang matandang si Aling Tina. Tila ba nagtataka ito sa kanyang sinabi. Sige lang iho, pero kapag alam mong bawal puntahan, wag mo nang puntahan ha. Makalipas ang halos mag-iisang buwan, ganoon na rin katagal na pinipilit ni Javier na makibagay sa mga tao sa mansyon. Kahit papakiramdam niya, wala namang pakialam sa kanya ang mga tao roon. Lahat naman ng gusto niya ay nakukuha niya. Ang kaso nga lang, wala siyang makausap na matino. Masyadong umiiwas sa kanya ang mga kasambahay. Maging si Aling Tina, tipid na tipid naman kung makipag-usap. Hindi rin niya makausap ang konsehal. Laging umaalis ng bahay kasama ang bago nitong asawa na si Aling Cecil. Napapansin nga ni Javier noon na palaging umuuwing good mood ang kanyang tatay. Naririnig na lang niya sa gabi na mas lumalago pa ang negosyo nito. Sa isip-isip nga ni Javier, dahil yun sa sigbin na tinatago ng kanyang ama, na hanggang sa mga sandaling yon, hindi niya pa rin alam kung saan sa mansyon yun nakatago. Gagi ka pre ah. Baka naman mapahama ka dyan sa ginagawa mo. Kapag ikaw nahuli ng tatay mo, baka patayin ka niya. Tama si Jinjo pre. Alam mo, ang mga sakim sa pera, ayaw na ayaw may humaad lang sa pagyaman nila. Kahit kadugo ka pa niyan, kahit anak ka niyan. Ikaw pa? Hindi ka naman niya totoong minahal na anak? Yun nga ang iniisip ko Bakit niya ako tinutulungan wala naman siyang espesyal na ugnayan sa akin. Hindi na rin naman niya mahal si mama. Basta ang mahalaga, safety na ang panggastos mo araw-araw. Sakyan mo na lang. Pero iwas ka na muna sa paghahanap ng aswang at sa sigbin na yan sa mansyon nyo. Baka mamaya hindi ka pa makagraduate. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ng sarili ko Tuwing madaling araw, lagi ako nakakarinig ng malalakas na kalabog. Tapos, hindi ko naman alam kung saan ang gagaling. Malakas talaga ang kutob ko na somewhere sa mansyon, nandoon lang yung aswang at sigbin. Tapos, kapag nahanap mo, anong mangyayari? Wala. Gusto ko lang makumpirma na nag-aalaga talaga ng ganun ang tatay kong magaling. Bigyan mo nga sa amin yung address ng mansyon nyo. Para kapag may time kami ni Danilo pupuntahan ka namin minsan. O sige, itetext ko na lang sa inyo mamaya. O sige na, ito na, may tricycle na, sasakay na ako. O sige na, rich boy. Dapat kasi may sundo ka na lang na sasakyan Umiling at napangisi na lamang si Javier sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kumaway siya sa mga yon nang umandar na ang tricycle. Masaya naman si Javier noon kahit papaano. Nadaanan niya rin ang kanyang ina. Araw-araw naman niyang ginagawa yon. Pero naninibago pa rin siya sa sistema. 6:00 na ng gabi na makabalik siya ng mansyon. Tahimik na naman ang bahay. Ang nasa sala lang ay ang babaeng hindi nakakapagsalita. Si Cynthia, anak ng kanyang stepmother na si Cecil.
Nakatingin lang sa kanya ng makahulugan ang babaeng si Cynthia. Hindi alam ni Javier kung ano ang sasabihin niya. Hindi rin naman kasi niya yun close. Ganun pa man, nag-aral pa rin siya ng ilang sign language para kahit papaano ay magawa niyang intindihin ang babae kung may kailangan yon. Nakikita kasi ni Javier na hindi naman inaasikaso ng mga kasambahay ang babaeng yun. Sumenyas-senyas ang babae. Sinubukan naman yung intindihin ni Javier. 11:00? Gabi? Gabi. O tapos, may ititira. Ikaw, magpapatira sa akin? Ha? May itinuturo ka sa akin? Tumango-tango ang babae. Sa mga sandaling yon, biglang nagrehistro agad sa utak ni Javier ang isang ideya. Unang pumasok sa isip niya ay ang aswang at ang sigbin. Nakaramdam ng kaunting kaba ang binata. Seryoso lang ang mukha ni Cynthia sa kanya. Pero kutob ni Javier, may nalalaman talaga yon sa itinatagong sikreto ni Konsehal Claudio. Tinunguan na lamang din ni Javier ang babae. Tumungo na lamang muna siya sa kanyang silid. Gumawa ng assignment at nagpalipas ng oras. Makailang beses siyang tingin ng tingin sa orasan. Hanggang sa pumatak na nga ang 11:00 ng gabi. Nang makarinig siya ng mahihinang katok, nasasabik siyang binuksan ng pintuan. Bumungad sa kanya ang maamong mukha ng babaeng si Cynthia. Sumenyas ang babae sa kanya na sumunod. Teka, hindi pa tayo mapapahamak sa ginagawa mo. Baka mamaya malaman to ng nanay mo ah. Hindi siya pinansin ng babae. Tuloy-tuloy yon sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa likuran ng mansyon. Nagtaka si Javier dahil meron silang nakita pa na bahay doon. Parang isa pang mansyon na mas maliit lang ng bahagya sa una. Sumenyas-senyas na naman ang babae. Ha? Papasok? Pasukin kita? Papasukin kita? Hindi. Ikaw. Oo, ikaw ang unang papasok. Tapos, babalik ka. Tapos, isasama mo ko? Okay, sige. Naghintay na lamang si Javier sa gilid ng malaking pinto. Naunang pumasok si Cynthia sa loob. Makalipas lang ang ilang minuto, nakabalik na rin ang dalaga. Ano? Pasok na tayo? Oo, sige. Dahan-dahan lang tayo sa paglalakad. Sinundan ni Javier ang dalagang si Cynthia. Hanggang sa nakarating na nga sila sa isa pang pinto. May mga numero sa pinto. Indikasyon lang na bago mo mabuksan yon, kailangan mong malaman ang pinaka-password. O paano yan? Alam mo ba yan? May kung ano-anong pinindot na numero ang dalaga. Nagulat na lang si Javier nang bumukas na ang pinto. Oh, galing ah. Bakit ang dami mong alam? Pagpasok nila sa loob ay parang storage ang naroon. May mga malalaking garapon. Nanlaki ang kanilang mata nang makitang may laman loob yun ng mga tao. Ha? Teka, sabihin mo nga sa akin, pagkain ba yan ng sigbin at aswang? Tumango-tango ang babae. Hinawakan niya si Javier sa kamay at dinala pa ito sa isang pinto. Sa gilid ng pinto ay may mahabang salamin na masisipat ang nasa loob. Pagsilip nila roon, hindi makapaniwala si Javier sa kanyang nakikita. Naroon ang aswang at ang sigbin. Kitang-kita ni Javier ang isang lalaking may malaking pakpak, ngunit nakatiklop. Wala itong suot na kahit na ano. Ang mukha nito ay parang isang demonyo at mabalahibo naman ang katawan. Sa gilid naman ay ang isang sigbin. Naglalakad yun ng patalikod. Bagya na ikinalito ni Javier. Para saan to? Inabot ng babaeng si Javier ang isang papel sa kanya. Nang babasahin na sana niya, biglang nakaramdam sila ng may mga paparating. Aalis na sana silang dalawa. Kaso, naipit ang palda ni Cynthia sa bakal. Dali-daling pinilas yun ni Javier. Naiwan ang kapiraso ng tela sa bakal at nagmadali silang magtago sa mga bakal din na istante. Ilang sandali lang, dumating na si Konsehal Claudio at si Cecil.
May daladala yung lalaking nagmamakaawa sa kanila. Ito talaga ako iusap. Matagal mo na akong pinaghihintay eh. Pasensyahan tayo. Gutom na naman kasi ang alaga namin. O boys, ipakain na yan. Bersahang kinuha ng mga armadong lalaki ang patpating manong. Binuksan nila ang pintuan at itinulak paloob ang lalaki. Hindi ka naman pala magbabayad, edi maging pagkain ka na lang ng alaga namin. Kita ni Javier at ni Cynthia ang kakaibang ngiti ni Konsehal Claudio at ni Aling Cecil. Para bang wala lang sa mga ito na may taong namamatay. Matapos sa mga sigaw ng lalaki, aalis na sana sila konsehal nang mapansin ang pilas ng tela sa bakal. Dahil doon, nalaman agad ni Konsehal Claudio na may nakapasok sa kanilang lihim na taguan. Kung sino ka ba? Iska! Ha! Ang lakas ng loob mong pumasok dito? Huwag kang lalabas ha. Pero hindi na niya napigilan pa ang babae. Napagtanto ni Javier na alam ni Cynthia na kung walang lalabas sa kanila, dalawa silang maaaring mahuli. Nakaramdam ng konsensya ang lalaki. Cynthia? Anong ginagawa mo dito? Sumenyas ang babae. Aksidente mo lang nalaman? Akala mo ba hindi ko alam na ilang beses mo nang pinakikialaman ng mga gamit namin ni Claudio? Kaya siguro nalaman mo ang passcode dito, ano? Nanginginig na sa takot ang babae. Napapailing na lang si konsehal. Cynthia, inampung ka namin noon kasi akala namin may pakinabang ka. Hindi ka namin binalik sa ampunan kahit nalaman namin na hindi ka nakakapagsalita. Lahat naman ang gusto mo binigay namin. Pero ano itong ginawa mo? Anong binabalak mo, ha? Alam mo, Iha, tinuring naman kitang tunay na anak. Ang kaso, sa mundo namin, walang anak-anak kapag magiging hadlang ka sa negosyo. Tama ang mama mo. Kaya Cynthia, pasensya ka na ha. Kailangan kong sumunod sa patakaran na ako mismo ang gumawa. Napapailing na lamang si Konsehal Claudio. Sumenyas na ito sa mga kalalakihan na dalhin sa loob ang babae. Hinawakan na ito sa magkabilang kamay. Bago siya dalhin doon, lumingon pa si Cynthia sa kinaroroonan ni Javier. Nakasarado ang kamao ni Javier noong mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na wala siyang magawa. Nang maipasok na ang babae sa silid ng aswang at sigbin, umalis na parang wala lang kay Konsehal at Aling Cecil ang nangyari. Napakawalang iya niya. Napakahalang ng kaluluwa. Paano nila nagawa kay Cynthia ang bagay na yun? Karmain sana kayo. Lalo ka na si Raulong Claudio. Nang masiguro ni Javier na wala na ang konsehal, ay dali-dali siyang lumabas sa pinagtataguan. Sinilip niya sa salamin ng dalaga, pero nakapatay na ang mga ilaw sa loob kaya wala na rin siyang makita. Cynthia? Cynthia? Uy! Kinakatok-katok niya pa ang salamin pero wala na talagang tumutugon sa kanya. Napahawak na lang siya sa kanyang kaliwang dibdib. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Naisipan na lamang niyang umalis sa lugar na yon. Dali-dali siyang pumunta sa pinto pero nakasarado yon. Wisit, paano ko mabubuksan to? Biglang naalala ni Javier ang papel na binigay sa kanya ni Cynthia. Hindi niya pa gaanong binubuklat ang papel. May nakita na siyang numero doon. Kutob niya, yun ang passcode. Kaya naman mabilis niyang pinagpipipindot ang mga numero. Nakahinga siya ng maluwag nang magbukas na yon. Nakaalis siya sa bahay na yon. Walang nakaalam na nanggaling siya ron nang makabalik na siya ng mansyon. Naririnig niya pa sa sala na nag-uusap si Konsehal Claudio at Aling Cecil. Base sa tinig ng dalawa, parang masaya pa ang mga yon sa nangyari. Puro negosyo kasi ang nasa utak ng dalawa. Humiga na lamang si Javier. Hindi pa rin nawawala sa kanya ang kaba. Pero naisip niyang buklatin na ng husto ang papel. Doon ay nakita niya ang sulat kamay ni Cynthia. Dahil sa kuryosidad kung ano yon, ay agad niya itong binasa. Umalis ka na sa mansyon. Ipapakain ka nila sa sigbin at aswang sa linggo ng madaling araw. Sa paniniwala nila, kapag nag-alay ng isang kadugo sa sigbin at aswang,
mas magiging mabilis ang pasok ng pera. Lalaki, umalis ka na rito. Kaya ka lang kinuha sa inyo para gawing alay nila. Walang iyang yun ah. Hindi makapaniwala si Javier nang mabasa niya ang nakasulat sa papel. Saka lamang niya napagtanto na kaya pala siya biglang inampon ng tatay niya ay para lamang doon. Para gawing kasangkapan para sa lalo pa nitong pagyaman. Tik, kailangan ko makaalis dito. Hindi ako pwedeng mamatay rito. Ayoko makain ng aswang at sigbin. Pero paano ko alis dito? Napakaraming bantay. Napahawak na lamang sa ulo si Javier nang dahil sa kakaisip. Sumilip siya sa bintana. Buhay na buhay ang mga tauhan ni Konsehal at Aling Cecil. Malabo pa sa sabaw ng pusit na makaalis siya kahit sa gabi. Mataas din ang bakod ng mansyon, kaya hindi niya rin kakayaning akyatin yon. Ang tanging daan lang ay sa entrance. Inabot na naman siya ng umaga kakaisip kung papaano makakaalis sa mansyon na yon. Kamalas-malasan pa dahil Sabado ng umagang yon. Wala siyang may dadaylan para makalabas. Huminga siya ng malalim. Susubukan niyang lumabas ng mansyon. Nakasimpleng pambahay lamang siya noon. Paglapit pa lang niya sa gate, hinarang na kagad siya ng dalawang lalaki. Sabi ni Konsehal Claudio, hindi ka na raw muna pwedeng lumabas ngayong Sabado at Linggo. Ha? Bakit naman? May kailangan kasi akong gawin sa labas eh. May gagawin kaming project na mga kaklase ko. Basta, huwag ka na magpumilit. Umuo na lamang si Javier sa sinabi ng mga bantay. Doon pa lamang alam na niyang kinukulong na siya ng konsehal. Parang alam na ni Konsehal na maari siyang tumakas. Lalong kinabahan si Javier. Wala nang 24 oras ang nalalabi sa kanya. Alam niya na pagsapit na madaling araw, maaring doon na rin magtapos ang kanyang buhay. Tama, ititext ko si Ginjo at si Danilo. Dali-daling bumalik ang binata sa kanyang silid. Ngunit nang hanapin niya ang kanyang cellphone ay wala na yon sa kinilalagyan nito. Kung saan-saan niya na yon hinanap pero hindi na talaga niya makita. Asan na ba yun? Hindi kaya... Napapalo na lamang siya sa kama nang mapagtanto na baka pati yun ay kinuha na rin ng konsehal. Napatingin siya sa pintuan nang dumating si Aling Tina para maghatid ng almusal niya. Umiti lang sa kanya saglit na matanda. Bago ito umalis ay nakaisip ng bagong ideya si Javier. Aling Tinay, may cellphone at load po ba kayo? Yung akin kasi wala nang load eh. Pwede po bang makitawag? May kailangan lang akong sabihin sa class president namin. Hindi kasi ako makaka-attend sa meeting namin ngayon eh. Importante lang po talaga. Tila nagdadalawang isip pa ang matanda sa sinabing yun ni Javier. Pero kalaunan, dumukot na rin ang ginang ng dipindot na cellphone at ibinigay sa kanya. Balik mo kagad sa akin. Kasi may inaabangan din akong tawag mula sa probinsya eh. Sige po, ibababa ko na lang po sa sala kapag tapos na ako. Maraming salamat po ah. Tumango ang ginang at lumabas na rin ang silid. Mabilis na isinara ni Javier ang pinto at dali-dali siyang nag-dial sa numero ni Ginjo. Mabuti na lang, sa tagal nilang pagkakaibigan ay nakabisado na niya ang cellphone number nito. Mabuti naman at nasagot kagad rin ng lalaki ang kanyang tawag. Pre, tulungan mo ko. Mamayang madaling araw ng linggo, ipapakain na ako ng tatay ko sa aswang at sigbin. Totoo sila pre, nakita ko na sila. Alam ko na kung saan sila nakatago. Itinuro sa akin ni Cynthia. Teka, daan-daan lang. Ano ka mo? Ipapakain ka na sa sigbin at aswang? Paano mo naman yan nasabi? Pre, meron silang paniniwala na kapag nag-alay ka ng kadugo, mas dadami ang biyaya na darating sa kanila. Kaya nakikiusap ako. Tulungan niyo ako makatakas dito. Hindi na nila ako pinapalabas eh. Naku, alam na ba ni Konsehal na may alam ka? Hindi ko sigurado, pero pakiramdam ko oo pre. Bilis na, tulungan niyo ako. Tumawag kayo ng pulis. May impluwensya ang tatay mo pre. Negative tayo sa pulis. Baka mamaya kakampi pa ng tatay mo yan eh. Yari tayo. Anong gagawin natin? Tatanungin ko si Danilo. Gagawin namin kung anong makakaya namin. O basta, bago magmadaling araw pre kailangan ko kayo.
Alam niyo naman kung saan to, di ba? O sige na, nakikitawag lang ako eh. Huwag na kayo mag-text o tumawag dito ha. Hindi to sa akin eh. Agad na pinatay ni Javier ang tawag ng maramdamang pabalik na si Aling Tina. May daladala namang yung gatas. Maraming salamat po. Ito na po yung cellphone niyo. Malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Javier. Pinagdarasal niya na sana makagawa ng paraan ng kanya mga kaibigan. Kahit pa alam naman niyang sobrang alanganin yon. Mabilis na lumipas sa mga minuto. Sumapit na ang tanghali. Pinatawag na ni Konsyal ang binata para sabay-sabay na kumain sa sala. Nang magkakaharap na sila roon, ay panayang ngiti sa kanya ni Aling Cecil. Hindi naman yun naging masungit sa kanya nung una pa lang. Pero ayaw niya sa ngiti ng ginang. Lalo pat alam niyang halang ang kaluluwa nito. Nasaan na ba si Cynthia? Kapon ko pa hindi nakikita ang babaeng yun ah. Nag-text siya sa akin kahapon ng umaga. Ang sabi niya, may kikitain lang siyang tao sa plaza. Pero hindi pa yata nakakabalik. Kesa naman kaya yun nagpunta, Ber? Nag-aalala na ako ah. Huwag ka mag-alala. After lunch, kakausapin ko ang mga tao ko. Tahimik na lang si Javier na nakikinig sa kanilang dalawa. Pero dihim na nag-aapoy sa galit ng kalooban ng binata. Hindi niya ma-imagine kung papaanong nagagawa ng dalawa na magpanggap. Gayong silang dalawa lang naman talaga ang dahilan kung bakit nawala si Cynthia. Javier, dito ka na muna sa bahay ha. May mga darating kasi akong bisita eh. Ipapakilala kita. Tumangulang ang binata, pero sa loob-loob nito ay sobra na siyang kinakabahan. Natapos ang tanghalian na yon nang hindi man lang kumikibo si Javier. Umalis sandali ang mag-asawa, habang si Javier naman ay nasa silid lang niya. Nag-aabang ng tamang pagkakataon kung papaano makakaalis. Lumipas sa mga oras, sumapit na naman ang gabi. Dinadalaw ng antok ang binata pero pinipilit niyang hindi makatulog. Silip siya ng silip sa bintana. Nagbabaka sakali na makita niya ang mga kaibigan sa labas. Pero 9:00 na ng gabi, wala pa ring tulong na dumarating para sa kanya. Kaya naman tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Ang tangi na lamang niyang nagawa ay maiyak at magdasal. Mga ilang sandali pa may nagbukas na ng kanyang pinto. 2 lalaking matangkad. Sapilitan siyang hinawakan sa magkabilang braso. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, parang hinayaan na lang din yun ni Javier. Inilabas siya ng mansyon. Sa likod ng mansyon ay naghihintay doon ang konsihal na si Claudio. Kasama ang asawa nitong si Cecil at ang ilang big time na negosyante na naroon. Boss, eto na. Sige na, bitiwan niyo na siya. Tumingila si Javier. Napakalang ng kaluluwa mo. Sabi ko na nga ba may alam ka na eh. Kahit kailan ba? Hindi mo ako tinitingnan na anak? Kahit kailan ba? Hindi mo minahal si mama? Alam mo Javier, ang mama mo, minahal ko siya. Tunay na tunay. Kaso, nung dumating ka, nagbago ang lahat. Kahit na kailan, hindi kita magagawang mahalin kahit anak pa kita, Javier. Wala akong kaamor-amor sa mga anak. Sige na, ipasok na yan sa loob at ang mapakain na sa mga alaga. Sabi ko sa iyo, huwag mong iwan doon yung hagdanan eh. Lagot! Sa halip na makatulong, nahuli rin si Jinjo at Danilo. Sama-sama silang tinalian sa kamay nang makarating na sila sa tapat ng mismong kinalalagyan ng aswang at sigbin. Pambihira naman kayo. Akala ko mamamatay na ako mag-isa eh. Sumama pa kayo. Ay naku, malas nga eh. Ayos lang yun, para sabay-sabay tayong aakyat sa langit. Eto ba mga kaibigan mo? Well, mas maganda ngang sama-sama na kayo para mas malaking biyaya ang balik sa amin. Nagtawanan pa ang mga naroon na parang mga nababaliw. Maya-maya lang, sumenyas na rin ng konsehal na kunin si Jinjo. Binuksan na ang pinto, pero hindi pa man nila na itutulak ang binata. Mabilis na lumabas ang aswang at sigbin. Sobrang liksi ng sigbin. Pinagkakakagat nito ang lahat ng may hawak na baril. Habang ang aswang naman, unang sinakmal ay si Aling Cecil. Sa sobrang takot, napagilid ang magkakaibigan.
Nakasiksik lamang sila habang pinapanood ang mga nangyayari. Kahit magpaputok ang mga tauhan ni konsehal ay wala rin yung magawa. Mabilis ang aswang at sigbin, ni hindi nila magawang patamaan. Nang wala ng putok na naririnig, nakita nilang nakahandusay na ang karamihan sa kasamahan ni konsehal. Mangilan-ngilan na lang din ang kasama niya. Puro kapwa niya negosyante na lang. Si Aling Cecil naman, naghihingalo sa gilid habang sumisirit ang dugo sa liig. Wag ako! Ako ang amo ninyo! Ako ang nagpapakain sa inyo! Wala kaming amo sa inyo. Kayong mga tao na sakim ang nagpapahirap sa lipunan. Ginagamit nyo kami para sa sarili nyong takam na yaman. Hindi naman yun sa ganon. Ang sinasabi ko... Naudlot ang sasabihin ng konsehal nang bigla na namang may kinagat ang sigbin. Sa lakas ng pagkakakagat, natanggal ang daliri sa kamay ng isang negosyante. Hindi pa nakontento ang sigbin. Sinunod pa nito ang iba pang mga negosyante. Nilapa ng sigbin na parabang mga karnilang ng baboy ang mga laman loob. Sukang-suka ang magkakaibigan habang pinapanood ang pangyayaring yon. Pre, baka tayo nang isunod. Ayun, yung tatlo, sila ang kainin nyo. Yung isa dyan, anak ko. Wala nang nagawa pa si konsehal nang dakmain na siya sa ulo ng aswang. Sinakmal siya nito sa liig. Nginat-ngat ng aswang ang liig hanggang sa lumaylay na yon. Sa isang iglap lang, naubos ang lahat ng taong yon. At ang natira na lamang ay ang tatlong magkakaibigan. Nakaramdam ng takot ang tatlo nang tumingin na sa kanila ang aswang. Buong akala ni Javier ay katapusan na nila. Pero nabigla si Javier nang lumabas ng pinto si Cynthia. Wala man lang yung kagalos-galos. Hinarap sila ng babae at sumenyas. Ha? Pipi siya? Bakit? Nakakaintindi ka? Oo, ang sabi niya, kaya siya hindi pinatay ng aswang at sigbin kasi aswang din siya. Ha? Cynthia? Aswang ka rin? Tumangulang ang babae at muling sumenyas. Pinapalisan niya tayo, pre. Hindi raw tayo sasaktan ng aswang at sigbin. Siya raw ang bahala. Sa sinabing yun ni Jinjo ay dali-dali na silang tumayo. Maraming salamat, Cynthia. Maraming salamat. Hindi makatingin si Javier sa aswang at sigbin na nasa likod ng babae. Natatakot pa rin siya sa mga yon. Wala raw anuman. Basta ang pakiusap lang niya, huwag daw nating sasabihin na may aswang at sigbin sakaling maimbestiga ng mga nangyari. Gusto nilang mamuhay ng tahimik, pare. Sige, makakaasa ka, Cynthia. Basta, maraming salamat uli, ah. Kahit nakagapos pa ang mga kamay ay tumakbo na palabas ang magkakaibigan. Saka lamang nila natanggal ang tali na makalabas na sila ng mansyon. Mabuti na lang din ay wala nang nagbabantay sa entrance ng mga sandaling yon. Lahat kasi ng mga tauhan ay pumasok sa likuran at nalapa na ng aswang at sigbin. Ilang araw ang nakalipas mula nang mangyari yon. Natuklasan nga ng mga pulis ang nangyari. Pero nagtataka si Javier kung bakit hindi man lang yung kumalat. Sa palagay ni Javier, alam din talaga ng ibang pulis ang kakaibang ginagawa ni Konsehal Claudio. Kahit kailan na hindi na muli pang bumalik si Javier doon. Lumabas lang na pintay ang konsehal ng mga nakalaban sa politika. O kaya naman sa negosyo lang. Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos na rin si Javier. Natupad niya ang kanyang pangarap para sa kanyang ina. Na noong mga sandaling yon ay wala na rin ang ginang. Namatay ang kanyang nanay dahil sa komplikasyon. Ganun pa man, masaya pa rin si Javier dahil kahit na papaano, narating na niya ang gustong marating ng kanyang ina para sa kanya. Sa ngayon, wala ng aswang at sigbin na napapabalita sa kanilang baryo. Napagtanto na lang ni Javier na hindi naman siguro masama sila Cynthia. Sadyang inabuso lang sila ng mga mayayaman kaya napipilitan silang pumatay. Napangiti na lamang si Javier habang hawak ang larawan ng ina. Nagpapasalamat siya dahil natapos na rin ang lahat ng kanyang paghihirap. Wakas.